Lumipad na patungong Australia ang Pangulong Bongbong Marcos. For details, alamin po natin mula kay News 5 correspondent Justine Punsalang. Justine, okay, ano yung mga sinabi ng President Marcos sa kanyang mga pre-departure statements? Good afternoon, Lord and Denise. Kanina nga ay pasado alas 8 ng umaga, umalis si Pangulong Bongbong Marcos para magpunta sa Australia. Ito ay isang state visit at bahagi ng kanyang gagawin doon ay magsasalita siya sa harap ng Australian Parliamentary. Siya actually yung magiging unang Pangulo ng Pilipinas na magsasalita sa harap ng Australian Parliamentary. At yung trip na ito ni Pangulong Bongbong Marcos ay 2 araw lang. At ito ay sa imbitasyon ni Australian Governor General David Hurley. Sa kanyang pre-departure speech, sinabi ng Pangulo na makikipagpulong din siya kay Hurley at kay Australian Prime Minister Albanese upang talakayin kung paano pa mapapalakas ang strategic partnership ng ating dalawang mga bansa. Pag-uusapan din anya ang tungkol sa kooperasyon ng Pilipinas at Australia patungkol sa defense, security at peace sa rehiyon. At nangako yung Pangulo ito naman ay nangako siya na umaasa siya actually na makakapag-uwi siya ng 2 agreement, kapirmadong agreement sa kanyang pulong o sa kanyang state visit sa Australia. Bukod dun sa kanyang pre-departure speech ay nagpaunlak ng panayam si Pangulong Bongbong Marcos kung saan sinabi niya, tinalakay niya yung ilang mga bagong issue o yung mga may ingat na issue na meron tayo ngayon. Isa na rito, yung bagong insidenteng nangyari noong February 22 sa Bajo de Masinloc kung saan nagpakalat ng mga floating barriers ang China. At sinabi ng Pangulo na nakakabahala man ang bagong aksyon na ito ng China ay patuloy na naninindigan ng Pilipinas sa ating teritoryo. Lalo na't kailangan protektahan yung welfare ng ating mga mangingisda doon. At sinabi ng Pangulo na hindi titigil ang ating gobyerno, ang Philippine Coast Guard sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Natanong din, nakarinig ko kanina, Lord at Denise, na nabanggit nyo yung tungkol kay Pastor Apollo Tibuloy. At sinabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos na dapat ay lumutang na sa Senado at sa Kongreso itong si Tibuloy para talakayin at sagutin yung mga alegasyon laban sa kanya. Natanong din namin siya tungkol dun sa alegasyon ni Tibuloy naman na meron daw assassination plot laban sa kanya na tinawanan lamang ni Pangulong Marcos at sinabi niya na wala namang gustong magpapatay dito sa pastor na ito. Bukod pa dito natalakay din yung tungkol naman sa plebisito, sa Chacha plebiscite, at ang gusto ni Pangulong Bongbong Marcos ay gawin talaga ito kasabay ng 2025 midterm elections. Ang paliwanag ng Pangulo, mas tipid daw kasi kung sa isang event o sa isang araw na lang gagawin itong plebisito at yung eleksyon. Dahil kung magkahiwalay pa ay dagdag na imprenta pa at dagdag na gastos para sa mga kawani ng gobyerno. At yun nga lang, dahil magkaiba yung eleksyon at magkaiba yon sa plebisito, ay may mga legalidad na kailangang isaalang-alang at kasalukuyang inaaral. Nauna nang sinabi ng Kongreso na gusto nilang isagawa ang plebisito sa Hulyo, pero ayon sa Pangulo ay hindi naman ito kailangang madaliin. Denise at Lord? Okay, Justine, paki-clarify. Tama ba na hindi tuloy-tuloy yung kahit 2 days lang yung visit ay hindi siya tuloy-tuloy? Ang sabi daw, babalik pa siya tapos itutuloy ulit yung kanyang biyahe? Yes, Lord. Yung biyahe ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos ay sa capital ng Australia, yung Canberra. Doon siya magkakaroon ng parliamentary, kakusapin yung Australian Parliament. Tapos babalik siya bukas, wala pa tayong oras kung anong oras ang kanyang balik. Tapos sa March, if I'm not mistaken, 4 to 6, ay babalik siya. Ito naman ay sa Melbourne, kung saan meron siyang mga talks at magkakaroon din siya ng meeting kasama ng Filipino community doon. Mm-hmm. Lord? So medyo madugo yun. Pero at private, tama ba? Private plane ang sinakyan daw, Justine? Sorry, Lord? Sorry, private aircraft ang ginamit ng Pangulo. Tama ba?
Kanina kasi, Lord, hindi natin siya nakuha Okay. no, hindi open for public yung kanyang pag-alis. So, hindi natin natiyak kung talaga bang private plane ang kanyang gamit sa pagpunta ng Australia ngayong araw. Alright. May tanong ka pa, Denise, kasi interesting, ano, returning the favor daw, ang sabi, kasi ang, if I'm not mistaken, yung Prime Minister ng Australia or representative ng Australian government was present during his inauguration. Sino naman kaya ang Caretaker? caretaker while PBBM is gone, Justine? Denise, ang magiging caretaker, automatically yan, ay si Vice President Sara Duterte. Pero wala kasi siya kanina doon sa pag-alis ni Pangulong Marcos. So, hindi na natin nakumpirma kung siya ba talaga ang pansamantalang caretaker sa kanyang trip, overnight trip ngayon at sa March 4 to 6. Alright. Maraming salamat. Thank you, Justin Punsalang of News 5. Maraming salamat.